What's up, Cranks? What a day! What a day! So I think first time natin ever on this channel na maka-ride and maka-handle ng isang BMW, di ba? But first, I wanna thank Val Roa, aka Chinita Rider 101 of The Rebels, for lending us her bike. Ako sana hindi masyado wind noise. Medyo windy today. By the way, Cranks, this is the BMW F900R Sport. Sport kasi siya, meron siyang quick shifter, auto blip, and electronic na adjustable suspension. Today pala, Cranks, pupunta tayo sa Suez and Zapote sa May Makati to check out the latest yung mga daily grind na designs. First impressions natin, Cranks, dito sa F900R Sport kasi we've had this for like 5 days already. Kung ikaw, dati kang parang hooligan dati kang parang mayari supermoto or naka MT-07 ka or Duke 390, medyo stunt bike, ay biglang umulan kung medyo yung personality mo is on that hooligan side, tapos gusto mo na mag-transition into corporate world hindi naman corporate world, gusto mo na mag-transition into a bit of more subtle, luxurious, silent luxury vibe, premium feels, di ba? Ito yung bike para sa'yo. Gaya ng sinabi ko, Cranks, first time natin ever nakapag-ride ng isang BMW, and unang sakay ko, ibang klase yung mga switches. Gaya ng keyless na to pati yung gas tank keyless, pati yung mga feeling ng adjustable levers, yung handlebar, yung throttle, iba siya iba yung feeling, very premium vibe. Specs pala nito, Cranks, it's an 895cc liquid cooled parallel twin 270-degree crank na naririnig nyo ba? Na may 13 liters na fuel capacity. 850mm yung kanyang seat height. Dual disc Brembo calipers in the front, pati sa likod Brembo din, kaya wow, god damn. Front and rear ng tires is 17 inches. Tapos yung nakakabit ngayon is 120 sa harap, 180 yung nasa likod. Tapos, Cranks, paggabi, mapapansin nyo, meron siyang cornering light na parang assist. So pag bumabanking ka, nag-i-illuminate yung part ng corner. So parang may aid siya. Ang ganda. Isa rin sa mga nagustuhan ko, yung adjustable suspension na electronic. So meron siyang road at dynamic. I think road pag kunyari mga ganito, tas chill ride lang para mas comfy. Tapos meron ding dynamic, which is yung parang babackback ka na, ikaw ay babackback. Hindi, ikaw yung parang, ito yung more of performance side siguro. Tapos within that modes, may options pa siya. So kung solo ride ka, tulad ngayon, which is or meron kang OBR, di ba? At kung meron kang bagahe sa likod. So may mga tatlong settings siya. Papakita ko yung short clips for that. And yung riding modes for this specific F900R Sport, Cranks, is meron siyang Rain, Road, Dynamic, and Dynamic Pro. Oh, ganda na accent Ang current thing ginagamit natin today is dynamic, which dynamic is equal to fun. Yun lang yun. Ganun ko na i-breakdown yun. Tapos ang napansin ko dito sa F900R Sport is yung handlebar medyo manipis, makitid. Hindi siya tulad nung last nating na review na Aprilia Tuono 660 na medyo parang motocross, di ba? Parang medyo wide. Kaya I think this is more of the aggressive side, yung parang pwede kang mag-tuck in na ganyan. Pangalawa, Cranks, ang napansin ko dito is yung gas tank niya for his size is medyo manipis.
Tayo naman personally, sanay tayo kasi yung SMCR natin ay napakanipis ng gas tank. Pero ito medyo for his size, medyo manipis yung dito. Yan o, yung gas tank. Ang napansin ko dito, sa F900 R Sport, kasi nadala natin to sa Tagaytay, dumaan tayo via Calax. And kapag pupunta ka na sa medyo dulo, yung papuntang Aguinaldo, ang napansin ko dito, Cranks, sa mga long sweeping corner is hindi masyado enough yung counter steer ka lang ganyan, or yung pushing, or pati yung foot peg. Pero kunyari, may long sweeping corner to the right, medyo itong right butt cheek mo, diba? Medyo kailangan mo lang ng konting guide, parang pumuporma eh. Pero parang ganun. Parang kailangan mo siyang i-guide throughout dun sa long sweeping corner. Pero honestly, Cranks, itong F900R Sport, kung gusto nyo ng medyo hindi kayo napapansin sa mga ganito, kasi ibang klaseng vibe din yung mga MT-09, yung mga Z900. Pero to parang you just blend in eh. Diba? Although nakatingin si Kuya, kahit na so parang medyo actually hindi tayo nag-blend in, napatay tayo. Napaya tayo doon ah. Kaya Cranks, bagay ba sa atin itong F900R Sport sa future pag nag-upgrade na tayo, di ba? Let me know in the comment section kung bagay pa. Yun, Suez and Zapote, we're here. Okay. Ayun Cranks, first time natin dito, Suez and Zapote. Kaya tara, tingin tayo ng mga designs. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they... What's up, Cranks? So, masasabi natin dito sa F900R Sport na nadala natin dito sa Suez and Zapote. It's really a premium feeling bike. It's a premium designed bike. I-check nyo pala yung vibe dito sa Daily Grind. Diba? Tapos, nag-park tayo dun. Pero ano ba masasabi natin dito sa F900R Sport? And I think ang mga direct competitor para sa akin is yung Z900 ng Kawasaki and siguro yung MT-09. Pero dun sa tatlo, sa MT-09, Z900 at saka dito sa F900, kung mas gearing towards ka dun sa medyo, gusto mo lang na medyo subtle ka lang, hindi ka masyado loud, di ba? Kasi syempre yung Z900 is yung medyo aggressive look. Tapos yung MT-09 is that sporty, parang, di ba, parang Transformers vibe. Tapos ito, simple lang. Classy, very premium yung itsura. Very BMW, yun na lang. Pero ang naisip ko lang, Cranks, syempre yung price point. Para sa 795,000 pesos, nasa pricier side na siya. Compared natin sa Aprilia to 660, which is nasa 660,000. So, yun, kailangan natin i-consider. And of course, ang kailangan din natin i-consider is yung maintenance cost. Kasi syempre, we have never owned any BMW bikes before. So, wala tayong idea kung magkano yung mga PMS, parts, maintenance. So, research muna ulit tayo on that part. Pero meron na tayong list ngayon kasi medyo marami na tayong na-review. Itong list na to is specifically for Crank Casual na naghahanap tayo ng upgrade para sa ating SMCR 390. Pero right now, masasabi ko is Aprilia Tuono nasa taas, tapos itong F900R, tapos yung Z900, and tapos yung Bear 650. So, yeah, as long as nadadagdagan na yung mga reviews natin on this middleweight category, madadagdagan pa yung list natin. Let me know, Cranks, ano yung reaction nyo dun sa list natin. And then, kung nagustuhan nyo itong video, Cranks. Ay, by the way, thank you pala sa Daily Grind for today. Kay Kuya, dito sa Suez and Zapote. Kung nagustuhan nyo itong video, Cranks, make sure to subscribe to our channel, Crank Casual. And meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Just search on Crank Casual. And shopping muna tayo ulit. Bye!